Magandang araw po sa inyong lahat. So, yan, ito po yung dinala ko para kay Peter. Ito ang alay ko ngayon kasi paborito talaga niya itong hopya na ube. So, yan, para yan sa iyo, kaibigang Peter. Kumusta? Ako'y nagpapasalamat sa iyo, kaibigan, kasi patuloy kang nagbabala sa amin at hindi talaga nagkamali yung mga babala mo, kaibigan. Tulad na lang, no, na sinabi mo na ngayon, kailangan talagang mag-ingat ni BP Sara. May tanong po ako, kaibigan, kasi marami po kasing nagtataka tungkol po sa kanyang liig, kaibigan, na para pong operasyon. Ano po ba talaga, kaibigan? Kasi sabi ng ilan, ito daw ay operasyon, kaibigan. Ano ba ito? Ano bang totoo, kaibigan? Hindi daw yun operasyon, no? Sa liig ni BP Sara, yung scars na nandito sa liig niya. Kasi isa daw yung may nagtangka daw sa buhay talaga ni BP Sara. No? Ako. Grabe naman, no? Napakasakim talaga ang gumawa ng ganun sa kanya, kaibigan. No? Parang desperado na ang kalaban, lalong-lalo na ngayon na tinanggalan na po si BP Sara ng security, kaibigan. No? Hindi na talaga dapat magtiwala ang ating mahal na Sara, kasi sa paligid ngayon, no, ang daming nagka-interesado sa kanyang buhay ngayon. At ano pa po ang mga babala mo, kaibigan, lalong-lalo na po ngayon. So, ayan, sabi ni Peter na mag-iwas-iwas daw po, no, si BP Sara ngayon, lalong-lalo na po, no, sa mga pagkain at inumin. Kasi may ahas talaga. May ahas talaga na nakapasok sa kampo ni BP Sara. At nakakalungkot kasi talagang nandun lang talaga, no, unang-una hanggang ngayon talaga ay naghahatid pala ito ng impormasyon para sa kalaban, no. Grabe, no. Kaya dapat nga, no, sabi ni kaibigan Peter, kaya nga dapat mag-ingat talaga si BP Sara ngayon. Lalong-lalo na mainit ang mga kalaban sa kanya. Kasi sa panahon talaga ngayon na hindi na talaga maiiwasan ang mga ahas. Sa panahon ngayon, para sa mga sakim, mahirap talaga tanggihan ang silaw ng salapi at ginto, no? Kaya huwag tayong mag-alala dahil may araw din ang mga sakim na to. Ayan, no, sabi ni kaibigang Peter, no, tungkol naman po kay BBM. Kaibigan, yung tungkol po sa kanyang karamdaman ngayon. So, kaibigan, no, parang kumusta naman po siya ngayon, si BBM? Hihingalo na po ba siya? Kasi ang mga tao kasi, kaibigan, ayaw siyang mamatay, no? Kasi gusto ng taong bayan na mabuhay yan si BBM, kasi ang dami niyang kahaharapin. Gusto ng tao na talagang pagsisihan niya at pagtiisan niya, pagbayaran niya ang kanyang mga ginagawa. Kaibigan, yun yung gusto ng tao, na wag muna siyang mamatay. Opo. Nako. So, ayan, no, may paawa effect yata daw itong si BBM. So, talagang drama, may pagkadrama, no? Nagdadrama daw na naman ito para makakuha ng awa sa mga tao. Nako, parang hindi na po niya makukuha ang simpatiya ng mga tao sa kanya dahil unti-unti na pong lumalabas yung katotohanan, kasi ang dami na pong BBM supporters ni BBM ngayon na iniwan na po siya dahil nagising na po sa katotohanan. Doon po tayo, no, sa makatotohanan, no, kasi ang ganitong sitwasyon, marami talaga na itong mga taong bayan talaga, no, na pinaikot-ikot lang nila tayo ba, no? Pero alam natin na
sa laro ng politika, meron talagang ahas at meron talagang naghahangad ng kayamanan, pera. Yun lang talaga yung gusto nila, no, na makuha ang pera ng taong bayan. Kaya kaibigan, parusahan niyo po, no, at ako po'y humihingi po, no. Humihingi po ako ng proteksyon para po kay VP Sara dahil po ay masama po yung panaginip ko kagabi tungkol po to sa kanya, kaibigan, na meron po talagang umaaligid mo at may balak pong maglason sa ating VP Sara, no. So sana hindi siya magtagumpay, kaibigan. Parusahan niyo po, no, kung sino man yan, kaibigan, dahil alam kong nalalapit na ang kanyang pagdurusa at pagtitiis dahil hindi maganda ang kanyang ginagawa, no, na pagtratraidor. Umampi siya sa mga sakim. Ayan, tungkol naman po, no. Opo. Tungkol naman po, no, kay Romualdez, kaibigan, basahin niyo po siya. Ano po ang kanyang pinaplano, no? Kasi itong si Romualdez, no, parang tahimik lang pero nasa ilalim yung kulo niyan, kaibigan, no. So sa palagay niyo, kaibigan, ano po ang pinaplano niya? Opo. Ayan, no, sabi ni kaibigang Peter na ito palang si Romualdez ay naghahangad pala itong maging presidente. So ayan, basang-basa talaga ng ating kaibigan, no, ang pagkasakim ng Romualdez na to. Grabe. Gusto niya talagang maging presidente. Naghahangad din pala siya, no, ng pinakamataas na posisyon. Nako, sana kaibigan, wag niyo pong hayaan, no. Wag po nating hayaan na yung mga taong sakim ang maglingkod muli, no. Dahil ang bayan natin ngayon ay lugmok. Nalugmok na po. Wala pa ring usad ang ating bayan ngayon, no. Kaibigan, wag mo pong hayaan na magtagumpay ang mga taong ito. Hindi ako kahit sino, no. Yun ang sinasabi ko kay Peter, yun yung parusahan, yung mga tao talaga, no, na sakim, yung totoong sakim. Kasi itong mga kaibigan nating duwende, hindi makakatakas sa mga taong sakim, at kahit magdrama pa sila, nababasa nila ang kanilang isip at puso. Kaya may kakayahan po sila na mabasa nila yung tao. Grabe. Salamat, kaibigan, sa mga binigay mong impormasyon ngayon, no. So ayan, marami pa tayong malalaman, no. Grabe, itong si Romualdez pala, no, grabe pala ang kanyang pinaplano, no, na naghahangad pala ito na maging isang presidente. Pero paano yan? Mukhang malabo na yung mangyari kasi yung mga tao na ay gising na, no. Wag na lang siyang mangarap. Dahil hindi, kung totoo lang siyang nagmalasakit sa bayan, dapat ginawa na niya. Ang hirap kasi sa administrasyon ngayon, puro na lang kurap ba. Wala nang pagmamahal sa totoong bayan, na ang dami ngayong mahihirap. Tulad ngayon dito sa bundok, ang daming mahihirap, halos hindi nga makabili ng bigas dahil sa sobrang mahal ng bilihin, no. Wala silang malasakit, no. Yung totoong naghihirap, hindi nga nila binibigyan ng importansya, no. Kaya nga kailangan ngayong eleksyon piliin natin yung sino talaga ang nararapat. So ayan, sabi ni Peter, marami pa po siyang sasabihin sa atin mamaya. Update tayo dahil may pasabog si Peter ngayon, no. So ayan, maraming salamat po.